Namamanghang tiningnan ni Leon Xiao ang makapangyarihang killing formation sa kanyang harapan at nagtataka niyang tinanong kung sino raw ang may gawa nito. Sa kanyang palagay ay maituturing na niya raw itong kabilang sa hanay ng pinakamalalakas na formation na nakita niya sa buong kontinente, kaya naman gusto niyang malaman kung bakit ito ginagamit sa Neon Stone. Napansin niya rin na ang Neon Stone ang mismong nagsusupply sa lakas ng killing formation, at dahil doon ay mas lalo siyang naguluhan sa dami ng pumasok sa kanyang isip na katanungan. Pero dahil wala pa siyang kasagutan ay napagpasyahan na lang niya na kuhanin ito para mapag-aralan sa loob ng World God Monument. Subalit sa sandaling maisipan niya iyon ay isang tinig ang agad na pumigil sa kanya, at ito'y nanggagaling pa sa kanyang divine consciousness. Mabilis siyang napalingon sa loob ng kanyang isipan, at doon ay malinaw niyang alam na ang demonyo na nasa kanyang katawan ang nagtangkang pumigil sa kanya. At hindi rin nagtagal ay mas lantaran na nga itong nagpakita dahil hindi na nito tinangka pang itago ang katotohanang kaya niyang makausap ang ating bida. Sinabi ng demonyo na napakamapanghahas daw ni Leon Xiao dahil balak nitong pakialaman ang isang makapangyarihang bagay na malabong maunawaan ng mga mortal. Nilinaw pa niya na ang Neon Stone ay higit pa sa kahit anong bagay na makikita sa kontinenteng ito, kaya naman ang paggalaw dito ay tanging pagkawasak lamang ang magiging posibleng resulta. Kung siya raw ang tatanungin ay mas mabuting umalis na lang daw si Leon Xiao sa lugar, o di kaya'y ibigay na lang daw nito ang control ng katawan sa kanya, gayong siya lamang daw ang may kakayahan na makolekta ang Neon Stone. Hindi naman agad pinansin ni Leon Xiao ang mga narinig niya dahil mas nanaig sa kanyang isipan ang katotohanang mayroong isang buhay na demonyo sa kanyang katawan. Nagagawa pa nitong kausapin siya direkta sa kanyang isipan na para bang kaati na niya ito sa kanyang katawan kagaya ni Demonic Dragon. Hindi napigilan ni Leon Xiao na mapabuntong hininga habang iniisip ang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa pananatili ng buhay na demonyo sa katawan niya, kaya mas lalo siyang nakapagdesisyon na madiliin ang pagkuha sa 24 na piraso ng East Sea Moon Pearl. Gayunpaman, bago ang lahat ay hinarap na niya na muna ang demonyo, sabay seryosong sinabi na alam niya raw na gustong-gusto nitong makuha ang Neon Stone. Base pa lamang daw sa pattern at enerhiya na nagmumula dito ay nasisigurado niyang mula ito sa pinagmulan na mundo ng mga demonyo, kaya naman hindi niya raw ito masisisi. Ngunit kung iniisip daw nito na basta-basta na lang siya magpapaubaya ay nagkakamali daw ito dahil buo ang determinasyon niya na kuhanin ang Neon Stone. Huwag daw masyadong masamain ang pagiging matigas niya, gayong noong pa lamang daw na nakatagpo niya ang mga bagay na may kaugnayan sa demonyo ay parang ipinapahiwatig na sa kanya ng mundo na nakatadhana talaga siya para rito. Sa madaling salita ay gagawin lang daw niya ang madalas niyang ginagawa at walang makakapigil sa kanya hanggat nananatili siyang may humihinga. Matapos sabihin iyon ni Leon Xiao ay walang pag-aalinlangan na niyang pinuntahan ang Neon Stone para subukan na kunin ito. Patuloy naman na maririnig pa rin sa kanyang isipan ang sunod-sunod na pagtutol sa kanya ng demonyo, pero hindi iyon naging hadlang para mapahinto siya. Bagkus mas lalo lang siyang naging mas determinado sa kanyang plano hanggang sa tuluyan na nga niyang maabot ang Neon Stone na pinalilibutan ng isang napakalakas na killing formation. Agad naman na naramdaman sa itaas ng lawa ang isang malakas na reaksyon ng pagsabog mula sa ilalim, kaya naman gulat na gulat ang mga Go Brothers dahil ngayon lamang nila ito nasaksihan. Naitanong pa ni Go Shengguang sa nakakatanda nilang kapatid kung mayroon ba raw problema sa ibaba na hindi nila nalalaman, pero agad na sumagot si Go Riguang na baka na-trigger lang daw ni Leon Xiao ang killing formation. Kinabahan naman agad si Ruan Ziling nang marinig ang pangalan ni Leon Xiao, kaya nanghihina niyang tinanong kung magiging ayos lang ba raw ang lahat. Dagdag pa niyang tanong kung may posibilidad ba na mawasak ni Leon Xiao ang killing formation o di kaya ang Neon Stone na nasa ibaba, gayong nangangamba siya na baka makabalik pa ito. Sumagot naman agad si Go Shengguang na wag daw masyadong mag-alala patungkol sa killing formation at Neon Stone dahil malabo raw na mawasak iyon ng basta-basta, lalong-lalo na ng isang batang martial supreme realm lamang. Huwag daw nilang kalimutan ang pinagmula ng Neon Stone pati na rin ang masalupot na kasaysayan nito sa Red Moon City, gayong kung iyon pa lamang daw ang pagbabasihan nila ay nakakasigurado na silang wala talagang magagawa si Leon Xiao. Napabalik-tanaw naman agad ang mga Go Brothers sa nakaraan ng Red Moon City, 200 taon na ang nakakalipas kung saan aksidenteng nadiskubre ng dating City Lord ang Neon Stone. Ang tinutukoy daw nila ay si Lord Ning Qiwei na isa sa pinakamalakas na nilalang noong panahon na iyon, pero sa kabila daw ng makapanindig balahibo na cultivation nito ay nagawa pa ring impluwensyahan ng Neon Stone ang isipan nito.
Pagkatapos daw nun ay ginawa ni Lord Ning Qiwei ang lahat ng paraan para tuklasin ang sekreto ng Neon Stone pero tanging ang pagkabigo lang daw ang nakuha nitong resulta kaya napilitan ang Red Moon City na ipatawag ang mga kilalang Formation Master noong panahong iyon. At sa tulong daw ng pinagsama-samang mga Formation Master ay nabuo ang isa sa pinakamalakas na killing formation sa buong kontinente hindi para gamitin ng Red Moon City bagkus para protektahan lang ang Neon Stone mula sa iba pang nilalang. Ang dahilan nga raw ng paglagay nito ilang kilometro ang layo mula sa Red Moon City ay sa kadahilanang para hindi nito maapektuhan ang lungsod gayong siguradong magdadala daw ito ng matinding panganib. Nang marinig naman ni Ruan Ziling ang pagbabalik tanaw ng Go Brothers ay bahagya na siyang nakahinga ng maluwag dahil napagtanto niya na mukhang malabo nga raw ang iniisip niya na makakatakas pa si Leon Xiao. Nabanggit pa niya na ang dahilan kung bakit maagang nagretiro ang dating City Lord at agad ibinigay ang posisyon sa uncle niyang si Jiang Churan ay dahil sa hindi pa rin ito matanggal ang masamang impluwensya ng Neon Stone at hanggang ngayon daw ay wala ng balita pa rito. Bigla naman niyang naalala ang malagim na sinapit noon ng Red Moon City sa kamay ni Gu Feiyang at nanggagalaiti niyang sinabi na kung naruroon lang daw ng mga oras na iyon ang dating City Lord ay baka hindi napaslang ang maraming expert sa kanilang pamilya. Ngayon daw sana ay ang Ruan family pa rin ang naghahari sa Red Moon City at hindi Jiang family na pinamumunuan ng uncle niyang si Jiang Churan. Pinakalma naman agad ni Go Xingguang si Ruan Ziling sa pagsasabi na hindi pa naman daw huli ang lahat lalong-lalo na ngayong ang kuya raw nito na si Ruan Zimao ang kinikilalang #1 genius sa buong Eastern Region. Kung patuloy lang daw itong makakapagpalakas ay darating ang araw na mababalik din sa Ruan family ang nawalan nitong kapangyarihan kaya naman kaunting panahon na lang daw ang hihintayin nila. Mabilis naman na napakalma ang hangal na si Ruan Ziling sa mga narinig niya at kasunod nun ay kumpiyansado niyang sinabi na sigurado na raw siyang hindi na niya makikita pa si Leon Xiao. Gayunpaman ay hindi na raw siya makakapaghintay pa para tingnan ang magiging bangkay nito kaya naman aalis na raw muna siya para maghanda sa pagtitipon na pangungunahan ng kanyang kapatid bukas. Masaya namang tumugon ang magkakapatid na sila na raw ang bahala sa lugar at sa oras daw na mayroong pagbabago na maganap ay agad na lamang silang magpapadala ng mensahe. Ang mahihiling lang daw nila ay sana tuparin ni Ruan Ziling ang pangako nitong tulungan sila na makaalis sa lugar na ito dahil ilang dekada na rin daw silang nagbabantay dito. Sumagot naman agad ng oo si Ruan Ziling at mariin pa niyang sinabi na gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya kahit na mapilitan pa siyang manghingi ng tulong sa kanyang kapatid. Habang papalayo naman ay lihim siyang nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay naalis na rin sa kanyang buhay ang halimaw na si Leon Xiao. Bagamat marami pa ring Martial Supreme Realm Expert ang namatay at magiging mahirap ipaliwanag iyon sa kanyang pamilya ay hindi naman siya gaanong nababahala. Alam niyang napakalakas pa rin ang pundasyon ng Red Moon City at hindi ganun kalaki ang magiging epekto ng pagkawalan ng ilang Martial Supreme Realm Expert. Samantala sa kailaliman ng rumaragasang lawa ay patuloy na umiikot ang isang mabagsik na aura na puno ng nakakatakot na layuning pumatay. Lahat ng nabubuhay na nilalang na nadadapuan nito ay agad na nawawala ng buhay hanggang sa tuluyang maging isang lugar ng tiyak na kamatayan ang buong paligid. Sa gitna naman ng mapanganib na lugar na iyon ay makikita si Leon Xiao na bahagyang nahihirapan dahil anumang oras ay pwede siyang lumunin ng mapinsalang enerhiya. Bukod pa roon ay isang maling galaw lamang ay may posibilidad na ma-activate niya ang killing formation at sa kasalukuyan niyang lakas ay hindi niya pa ito kayang saluhin. Bigla namang nagsalita ang demonyo sa katawan ng ating bida at muli itong nagmungkahi na ibigay na raw ang control ng katawan sa kanya dahil alam niya raw kung paano aasikasuhin ang Neon Stone. Paglilinaw pa niya na marami raw hindi nalalaman ang ating bida patungkol sa Neon Stone kaya naman kung magkamali daw ito sa proseso ay parehas silang mamamatay. Mariin namang pinatahimik ni Leon Xiao ang demonyo at kagaya ng paninindigan niya kanina ay wala siyang balak na makinig sa kung anuman ang sasabihin nito na hindi makakatulong. Sa gitna naman ng pakikipagtalo ng ating bida ay biglang nanlaki ang mata niya nang lumundag mula sa gitna ng killing formation ang Neon Stone at pagkatapos nun ay nagpakita ang isang malaking mukha na dahan-dahan umaakyat mula sa kanyang ibaba. Takang-taka ang ating bida kung saan nanggaling ito pero ramdam niya na hindi maganda ang pagpapakita nito sa kanya kaya naman inihanda na niya ang sarili. Maya-maya lamang ay tuluyan ng lumitaw ang buong anyo ng napakalaking mukha at isa itong dambuhalang dharma ng isang demonyo pero ang pinagkaiba lamang ay pisikal itong kinokontrol ng Neon Stone.
Ang enerhiya pa na nagkalat sa buong lugar ay walang habas nitong inaabsorb at dahil doon ay napalundag na ang ating bida palayo para kumuha ng distansya. Subalit sa hindi niya inaasahan na pagkakataon ay tinangka siya nitong habulin gamit ang mahahaba nitong mga kamay patunay na mayroon din itong sariling isip. Mabilis naman na nabulabog ang buong lugar sa pangyayaring iyon at nadagdagan pa ito ng malakas na ingay nang sumigaw ang napakalaking Dharma habang pinapakawalan ang kanyang matinding aura. Bumagsak si Li Yunxiao sa lupa at doon ay mas malinaw na niyang nasasaksihan ang sitwasyon mula sa ibaba kaya hindi niya napigilan na mapalunok. Higit pa pala sa inaasahan niya ang laki ng dambuhalang Dharma at ngayon ay napatunayan na niyang tama nga ang demonyo sa kanyang katawan. Aminado siya na sa kasalukuyan niyang lakas ay hindi niya ito kakayanin na labanan pero dahil wala naman na siyang magagawa pa ay kailangan na niya itong harapin. Muli namang nagbabala ang demonyo na wag na raw magtangka pa ang ating bida dahil nakita na raw niya ang lahat ng makapangyarihang artifacts nito at kahit ang World God Monument ay wala raw magagawa sa Neon Stone. Sa ngayon daw na umabot na sa ganito ang sitwasyon ay tanging siya na lamang daw ang magiging susi para makaligtas sila gayong kaya niya raw gamitin ang True Demon Dharma form na kayang kontrolin ito pansamantala. Nang marinig naman ni Li Yunxiao ang mga paliwanag ng demonyo ay bahagya siyang natigilan lalong-lalo na nang mabanggit nito ang True Dharma form na natutunan niya kamakailan. Naalala niya na ang teknik na iyon ang natutunan niya sa misteryosong bato na natagpuan niya sa burial ground pero kailanman ay hindi pa niya ito nagagamit dahil sa kakulangan ng demon energy sa kanyang katawan. Sa mga sandali namang inaalala ito ng ating bida ay bigla niyang naisip ang isa na namang delikadong sugal kung saan gusto niyang subukan na gamitin ito sa tulong ng demonyo. Pero para magawa niya iyon ay pasigaw niyang sinabihan ang demonyo na pahiramin siya nito ng malaking bilang ng demon essence power. Nagmamadali pa niyang idinagdag na bilisan daw nito kumilos dahil malapit nang bumagsak sa kanya ang malaking kamay ng dambuhalang Dharma. Wala namang nagawa ang demonyo kundi ang sumunod kaya naman sa huling sandali bago pa man bumagsak ang kamay ng dambuhalang Dharma ay pumayag na lang siya at buong-buo na ibinigay ang lahat sa ating bida. Agad naman na dinakma ng dambuhalang Dharma ang tinamaan niyang katawan ni Li Yunxiao at nang dahan-dahan na niyang iniangat ito ay sinubukan pa niya itong pisilin ng madiin pero tumagas lamang ang mga nasamang mapulang tubig mula sa ibaba. Bigla namang bumigkas si Li Yunxiao ng mga di pangkaraniwan na salita at habang ginagawa niya iyon ay nagkakaroon ng marka sa kanya mukha na kagaya sa mga demonyo. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na rin na magbago ang kanyang mga mata at pagkatapos nun ay isinigaw niya ang salitang True Demon Dharma form habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa hindi naman inaasahan na pangyayari ay biglang nanginig ang bahagya ang kamay dambuhalang Dharma habang sa likuran naman ni Li Yunxiao ay unti-unting nabubuo ang isang dambuhalang imahe. Mayroon itong tatlong ulo sa iisang katawan at nang tuluyan nang ang mabuo ang core nito ay kasabay nun ang pagkakatakas ng ating bida sa kamay ng dambuhalang Dharma. Ang sumunod naman na pangyayari ay labis na nakakabigla dahil matagumpay na palang nalikha ni Li Yunxiao ang sarili niyang True Demon Dharma na halos kagaya ng dambuhalang Dharma. Ang pinagkaiba lamang ay mas detalyado ito at nagtataglay ng iba't ibang enerhiya mula sa mga magkakaibang kapangyarihan ni Li Yunxiao. Labis namang hindi makapaniwala ang demonyo nang makita ang True Demon Dharma ni Li Yunxiao at paulit-ulit niyang tinanong kung paano raw ito naging posible gayong isa lamang mortal ang ating bida. Maging si Li Yunxiao naman ay hindi maipaliwanag ang nangyayari dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang teknik na aksidente niya lamang na natutunan. Pinakiramdaman ni Li Yunxiao ang sarili niyang True Demon Dharma at tiningnan niya kung kaya niya bang pagalawin ang lahat ng kamay nito ng sabay-sabay. Habang ginagawa naman niya iyon ay makikitang hindi makagalaw ang dambuhalang Dharma na kinokontrol ng Neon Stone senyales na naguguluhan na rin ito sa nangyayari. Hindi rin nagtagal ay nakumpirma ng ating bida na kaya niyang ang kontrolin ang lahat ng mga kamay ng sabay-sabay at ang matindi pa doon ay natuklasan niyang pwede niya itong magamit para magsagawa ng isang teknik. Tuwang-tuwa siya sa bagong nalaman niya at sa isip-isip niya ay ganito pala raw ang pakiramdam ng isang makapangyarihang nilalang na maraming kayang gawin ng sabay-sabay. Sa kabilang banda naman ang Neon Stone na kanina'y hindi makagalaw ay bahagyang natauhan kaya naman muli na namang itong naging agresibo habang naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Hindi naman pinansin ni Li Yunxiao iyon bagkus nagsimula na rin siyang maghanda na atake ngayong may naisip na naman siyang gustong subukan. At kung gagana ang naisip niyang ito ay madidagdagan na naman daw ang kanyang alas na pwede niyang gamitin sa matinding mga labanan.
Isa-isang hinugot ng ating bida ang kanyang mga makapangyarihang artifact lalong-lalo na ang mga ancient artifact ng Mount Miro na nakolekta niya at pagkatapos nun ay kinontrol niya ito gamit ang 6 na kamay ng True Demon Dharma. Agad naman niyang naramdaman ang mabilis na pagkaubos ng kanyang soul power pero hindi siya nagpatinag at sabay-sabay pa rin itong ginamit para harapin ang dambuhalang Dharma na pasugad na sa kanya. Mas lalo namang nagulantang ang demonyo sa kanyang nasasaksihan gayong hindi niya lubos maisip na ganito na agad kalakas ang control ni Leon Xiao sa True Demon Dharma kahit ngayon pa lamang nito iyon nagamit. Ang malala pa sa kanyang nasasaksihan ay ang katotohanang naisip agad gamitin ni Leon Xiao sa ganitong paraan ang True Demon Dharma na para bang normal na lang sa kanya ang ganitong mga gawain. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa isang batang martial supreme realm lamang ang antas at sa mga puntong iyon ay nababahala na siya sa banta na dala-dala ng malahalimaw na talento ni Leon Xiao. Sa kalagitnaan naman ng labanan ay biglang direktang inatake ni Leon Xiao ang Neon Stone gamit ang World God Monument at sa ginawa niya ay mabilis naman siyang nagtagumpay na mapinsala ito. Nawasak ang proteksyon ng Neon Stone pati na rin ang koneksyon nito sa Killing Formation at dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na puwersahan itong ipasok sa World God Monument. Subalit kahit maganda na ang nangyayari sa kanya ay hindi pa rin nagiging madali ang lahat dahil tuluyan na niyang nararamdaman ang kanyang limitasyon. Samantala sa ibabaw naman ng lawa ay muli na namang naalarma ang Go Brothers gayong isang pagyanig naman ang naramdaman nila at mas malakas ito kumpara sa nangyaring pagsabog kanina. Naitanong pa ng isa kung ano ang nangyayari dahil ito raw ang unang pagkakataon na may ganitong tagpo sa lugar na ito sa tagal-tagal na nilang nagbabantay dito. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagtataka ay biglang umangat ang tubig sa lawa at kasabay nun ang mapinsalang demonic energy na para bang kumawala ito sa matagal na pagkakakulong.